Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Makakasama nyo sa isa na namang araw o isa na namang edisyon ng Break Time. Thank God it's Friday! Happy weekend! Yehey! Para sa isang edisyon ng Break Time, ako po, Thea Petro Carpuz. Ito po si Ray Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! At tuloy-tuloy nga ang pagbibigay natin ng ating mga headlines ngayong 2 ng Pebrero taong 2024. Presyo ng petrolyo nakaumang na namang tumaas sa ika-5 sunod na linggo. Ano ba yan? Di na sila nagsasawa? Yan ba ang pambungad nyo sa puro taas-taas? Hirit ho na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, dapat na raw hong itigil. Ayon po yan kay Secretary Carlito Galvez Jr. Investigasyon sa signature campaign para sa People's Initiative itinuloy ng Senado. Hampalos naman ng draft ng LPA sa Davao at Caraga Region, 6 ang naitalang patay, halos 100,000 katao naman ang naperwisyo. Pagsabog ng pabrika ng paputok sa Cabuyao, Laguna, 4 ang naitalang patay. 1.24 milyong benepisyaryo ng 4-piece abay namumurong burahin sa listahan ng DSWD. Pinakahuling resupply mission sa Ayungin Shoal, tinawag ng AFP na flawless at successful. Talaga. NTF-ELCAC abay pinabubuwag ni UN Special Rapporteur Irene Khan. Sikat na cosmetics company kinasuhan ng BIR dahil sa milyong-milyong pisong pekeng produkto. Ano yun? Baka nagagamit Pineke yung mga produkto? Para makapandaya sa pagbabayad ng buwis? Hala, paano yun? Ganun ba yun? Hocus-pocus? Ay, sus apo. Uy, 5 travel gems ng Pilipinas abay todo protektado para sa turismo at kalikasan. DZRH Break Time! At para sa mga detalye, bad news nga para sa mga motorista dahil sa ika-5 sunod na linggo ay namumuro na namang tumaas ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, batay sa 4 na araw na trading, tataas ng 75 centavos hanggang 95 centavos ang kada litro ng gasolina. Tinataya namang tataas ng piso 50 hanggang piso 70 ang kada litro ng diesel, habang piso 5 hanggang piso 15 naman sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang taas presyo ay bunsod ng drone attack sa mga oil facilities sa Russia at sa plano na palawigin pa ang OPEC plus production cut sa 2.2 milyong barrels kada araw. May oras pa na magpa-full tank. Oo, buti nga hanggang Martes pa. Buti na lang bago sweldo tayo. Diba? Kinaya ko magpa-full. Kinaya mo. Ayan, ha? Kasi nasa ina siya. Yes, oo. So, nasa ina siya. Enough hanggang kabilang kanto. Oo. Ay, sus apo. Samantala, sa iba pang balita, umapila ho si Secretary Carlito Galvez Jr. ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na iwasan ang anumang pagkilos daw ho na layuning pabagsakin ang bansa. Partikular na tinukoy ni Galvez sa mga panawagan na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Para po kay Secretary Galvez, ang ganitong panawagan daw po ay may tuturing na sumpa sa saligang batas na siyang pundasyon ng pagkakilanlan ng sambayanang Pilipino. Ayon pa sa kalihim, labag din ito sa mga prinsipyo ng bansa na ngayon pa lamang ay unti-unting nakakamit ang bunga ng ilang dekada ng tinatrabahong peace process sa rehiyon ng Mindanao. Sa halip daw po ay nanawagan po ang kalihim na pagkakaisa at patuloy hong suporta sa Marcos administration.
Sa iba pang balita, wala namang mga panawagan na suportahan ang independence o paghiwalay ng Mindanao sa buong Pilipinas. Ito ang obserbasyon ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong matapos ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gusto niyang mahiwalay ang rehiyon sa bansa. Ayon kay Adjong, natuldukan na ang issue sa independence ng Mindanao noon pang 1980s nang pumayag ang secessionist groups na MILF at MNLF sa gobyerno na i-tone down ang panawagang independent state. Nagdesisyon na nga lang daw ang dalawang grupo na makipag-ugnayan sa gobyerno sa pagiging autonomous region. Narito ang naging pahayag ni Adjong. Well, he, as a former president, he speaks for the entire country, especially when he was still the president. He really is the father of the country and the head of state and head of government. But now, as a former president and who simply represents his people in Davao City, Mindanao is composed of 27 provinces and 33 cities. Mindanao is the second largest island in the Philippines. It is the most diverse island in the Philippines. Meron pong ibang-iba't klaseng ethnic, linguistic tribes dyan. So, one particular leader cannot simply monopolize the whole of Mindanao and speak for the entire Mindanaoan. Wala daw eh. Wala, Ayaw pala. awan. Mga mabali na po. Kasi common sense lang naman eh. Hindi na Pilipinas pag wala Mindanao. At saka I love Mindanao in fairness. Kasi sa Philippines, di ba yung Philippine flag natin eh, tatlo yung stars. Oo, tatlo yung stars na ano doon eh. It represents Luzon, Visayas, and Mindanao. Di ba? Di ba? Dito sa silangan ko'y silang. Tuloy po ang investigasyon sa controversial na People's Initiative o PI. Ayon po kay Senadora Amy Marcos sa Davao City, ginawa ngayong araw ang ikalawang bahagi po ng investigasyon kaugnay ng umano'y nangyaring suhulan. Ginamit umano ang ayuda ng government agencies tulad po ng DSWD, ng DOH at ng DOLE, ngunit hindi nilinaw sa mamayan na ang kanilang pinirmahan ay para sa PI. Ayon po kay Senador Amy, marami umanong pumirma sa Davao City na hindi nila alam na para pala ito sa PI. Bukod sa Davao City, inibitahan din pong iba pang nais magsalita tungkol sa issue na mula sa iba pang probinsya dyan po sa rehiyon ng Mindanao. Sa iba pang balita, patay ang 6 na katao habang halos 100,000 mga residente naman na apektado ng mga pagbaha at landslide sa Davao at Caraga, epekto ng trough o low pressure area. Ayon kay Fe Maestre, Public Information Officer ng Davao de Oro, nasawi ang 6 dahil sa pagguho ng lupa at pagkalunod. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, na kabuuang 98,793 na individual o katumbas ng 27,245 na pamilya ang naapektuhan ng mga pagbaha at multiple landslides sa Davao de Oro, Davao Oriental at Davao City, gayon din sa Agusan del Sur at Surigao del Sur. Naitala naman ang 33 landslides sa Region 11, kabilang na ang 26 sa Davao de Oro at 7 pagguho sa Davao Oriental. Grabe. Kung nakikita natin ang ating mga monitor sa mga nakatutok sa DZRH TV at sa ating Facebook page, ang tindi ng pagbaha at ang tagal na, ha? Alam mo, yan ang sinasabi ng ating mga kababayan na ang dami niya, nag-aaway-away mga leader nating bansa. Pero ito, dapat tutukan nila para magkaisa sila. Wag na sila mag-away-away tungkol sa tiyatya, tungkol sa kung ano pang usapin sa politika. Tutukan na lamang yung ating mga kababayan dyan sa rehiyon ng Mindanao. Tama. Yan ang dapat talaga nating pinagtutuunan ng pansin. Hindi yung nagsasayang tayo ng oras, nagsasayang tayo ng ating laway. Yes, pondo. Sa away, di ba? Pondo. Dahil lang sa away. Pero heto, mas kailangan ng ating mga kababayan sa Mindanao ang tulong. Yes, hindi tulong, hindi hindi away. Yan. Di ba? Talaga naman, Ayaw nila ng sayaw na cha-cha. Gusto nila alalay, agapay. Pwede para bang wag na munang sumayaw? Bago tayo sumayaw, tumulong muna tayo sa ating mga bayang. Yes. At siguro naman,
paalala din sa kanila. Na? Ang nagpapasweldo sa kanila, Ay? yun yung mga nabiktima ng baha. Totoo. Diyan sa Mindanao, di ba? O, tayong lahat sa sambayan ng Pilipino, dapat yung iniisip nila, abay, wag na munang away-away dito, away doon. Oo. Sayang pira. Sayang kwarta Sayang ako. kwarta, oo. Ay, sus apo. Isa ho ang napaulat na patay habang isa pang nawawala at 6 ang nasaktan sa sama naman ng panahong dala ng draft ng LPA dyan po sa Mindanao. Ito po ay bate naman po sa listahan ng Office of Civil Defense. Bagay ang mga ito ng higit sa 19,000 kataong apektado ng pagbaha at paggunang lupa dyan po sa Davao Region lamang. Sa nasabing bilang, higit sa 12,000 nasa loob ng mga evacuation center. Bukod sa Davao de Oro, abay nakaranas din naho ng pagbaha ang Davao Oriental at Davao City. Pero maliban sa Davao Region, sinalanta rin po ng draft ang halos 80,000 katao dyan po sa Caraga Region. Hindi pa rin makuha ang mag-amang natabunan ng lupa dahil wala pa rin madaanan patungo sa lugar sa Caraga Region. Ayon kay Caraga CDRRMO Chief Melanie Ibanez, nakahanda na kahapon pa ang retrieval team, ngunit pinahold muna ni Barangay Kagawad Amado Masangay. Ito'y dahil pahirapan pa rin ang pagpasok sa Barangay Pichon, bunga na malakas ng pag-ulan at mataas na level ng tubig baha. Sinabi naman ni Ibanez na nasa landslide area na ang tropa ng RTFB, PNP at military. Dala ang mga K9 unit para mahanap ang lokasyon ng mag-ama ngayon. Samantala naman, umabot na po sa 4 ang bilang po ng mga namatay sa pagsabog po ng isang pabrika ng paputok dyan po sa may barangay Bigaa, Cabuyao, Laguna. Ayon po kay Barangay Chairwoman Rose Ann Cantalejo, nadagdag po sa bilang ng mga namatay ang isang ginang na nagdala ng kanyang anak sa pagawaan. Ay, sus po. Ayon po kay Cantalejo, sugatan naman ng kanyang 7 taong gulang na anak na ililipat sa malaking ospital para mas mabigyan ng kaukulang lunas. Sa ngayon, sinabi ho ng Barangay Chairwoman na may 2 individual na lang ang sugatan at nagpapagaling pa habang ang iba'y nakalabas na po ng ospital. Tinagpo ni Cantalejo na nabibigyan ng tulong ng barangay at ng lokal na pamahalaan ng Cabuyao, Laguna ang mga nabiktima ng naturang pagsabog ng pagawaan ng paputok. Balitang 4-piece na umurong burahin sa listahan ang nasa 1.24 na milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece ngayong taon. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, ito ang mga benepisyaryong naabot na ang self-sufficiency level. Ibig sabihin, medyo nakaangat-angat na sila ilayan, nakaraos-raos na. Kaya naman pala, hindi na pala pwedeng sila'y umasa pa sa 4-piece. Ano, Oo. So kapag siguro may graduate, may papasok na iba. No? Dapat maganda rin naman ganyan, ina-update nila, no? Kasi di ba forever? Baka iba, inaabuso na. Oo, yung iba ginagawa forever silang beneficiary ng 4-piece. Umaasa na lang, ano? Oo, kayod naman tayo. Banat-banat din tayo ng buto. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, ito ang mga benepisyaryong naabot na nga ang self-sufficiency level. Binigyan diin ni Gemma Gabuya, Director ng 4-piece National Program Management Office, kailangang tuloy-tuloy ang paglilinis sa listahan. Ito ay para matiyak na ang karapat-dapat anya ng mga benepisyaryo lang ang mananatili sa listahan ng 4-piece. Sa iba pang balita, walang anumang naging aberya ang pinakauling resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal. Sa isang social media post, inanunsyo po ni Armed Forces spokesperson Colonel Francel Padilla na naging successful o tagumpay ang naging misyon ngayong araw na ito. Tinawag ni Padilla na flawless ang Rotation and Resupply Mission o RORE. Ayan na, tawag nila dyan, RORE. RORE. Rotational and Resupply Mission. Ayun, Yan, RORE. Para sa mga sundalong nakapwesto sa BRP Sierra Madre. Gayunpaman, hindi na dinitalya ni Colonel Padilla kung ano ang ginamit na sasakyang panghatid sa RORE mission matapos na i-report na nasira ang gamit itong supply boat noong nakalipas na buwan. So wala nang bumuntot na ba sa kanila? Wala ba nag-shadow-shadow? Abo? Wala ba ng bomba? Wala ba ng bomba? Wala bang nangharang? Oo. Sana naman wala. Tama na. Saka sa West Philippine Sea naman ho yan.
hindi naman tayo lumalagpas doon eh. Oo naman, i-easy nga natin yan. Oh, diba? sila nga lumalagpas eh. Diba? Samantala, sa iba pang balita na iligtas ng Philippine Coast Guard ang 26 na mangingisda na na-stranded sa bahagi ng West Philippine Sea. Napaulat na nawawala ang mga mangingisda matapos magkaroon ng problema sa makina ang sinasakyan nilang bangka. Ayon kay Commodore Euphrame Jason Diciano, umalis sa Barangay Kalaksan o Kalaklan sa Olongapo ang bangkang FBCA Saling noong January 19 nang masira ang makina nito. Nakapagradyo pa umano ang kapitan ng vessel bago tuluyang maputol ang komunikasyon na dahilan para makabuo agad ng rescue team ang Philippine Coast Guard. Very good. Saang lugar yan? Sa Barangay Kalaklan, Olongapo. Olongapo. Yun. So meron palang aksidente rin doon. May uso ngayon, no? Yung mga aksidente sa karagatan. Sa dagat nga, no? Diba? Parang napapadalas tayo. Kakapon din ba yun? Yung nagbanggaan na, no? Yes, dalawang bangka. Diba? Yung sa isang water area. taxi, saka fast craft. Fast craft pala yung isa eh. Kaya yun, naku. Diba? Ay, susapo. Ingat lang po. Samantala, bago tayo tuluyang mag-commercial mistake, ito muna ang pasahin ko, inirekomenda ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan na kailangan na raw buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Sa isang press conference, sinabi ni Khan na ang task force ay hindi na raw angkop sa kasalukuyang konteksto dahil naman sa bukas na ngayon ang gobyerno na makipag-usap sa mga komunistang gerilya. Iminungkay rin po ni Khan sa pamahalaan na maglabas ng kautusan na nagtatakda ng polisiya laban sa red tagging. Ang naturang press con ay ang huling araw ng higit sa 1 linggong pagbisita sa bansa ng UN Special Rapporteur. Bye-bye! Pabalikan natin ang iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Sikat na cosmetics company kinasuhan ng BIR sa milyon-milyong pisong pekeng produkto. Paano na yung mga... cosmetics company, paano nagpeke? Oo nga, paano saan galing yung peke? Yun, ayun, para makapandayo sa pagbabayad ng buwis. Ganun ba? Pwede ba gawin nyo? Paano? Ano, nirebrand? Parang ganun, nirebrand ba? O nirepack? Nirepack? Ano ba? Paano to nangyari? Paano naging peke? Sikat diba? Siyang cosmetics company, di ba? Ay, sus, po. At 5 travel gems ng Pilipinas, todo protektado para sa turismo at kalikasan. Ano yung 5 travel gems yan? na yan? Kasama na ba dyan Siargao? Oo, di ba? Saka yung Boracay. Palawan, Batanes. El Nido. Feeling ko, no? Yan. Wala lang, binanggit ko lang yung mga hindi pa natin napupuntahan. Ano pa tayo? Dayuhan pa rin sa sariling bayan. Oo, ang dami pa nating lugar na hindi napupuntahan sa sarili nating bayan. Sana soon. Mapuntahan. Oo, yan. Pilipinas, ang oras, 4:29. Kasama pa rin Thea Pecho Carpuz at Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pilipinas, ang oras 37 minuto makalipas ang 4:00. RH Break Time. At para sa iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita, bumaba na sa ika-115 pwesto ang Pilipinas sa 2023 Corruption Perceptions Index mula sa dating ika-116 na pwesto. Isang guhit lang. Pwede na, at least nagkaroon ng improvement. Not bad. Ayon sa Transparency International, nakakuha ang bansa ng score na 34 out of 100, bahagyang mas mataas kaysa sa score na 33 noong 2022. Sabi ng Global Organization, nagpapakita ang 2023 CPI ng malawakang katiwalian sa buong mundo kung saan ini-evaluate ang 130 bansa sa isang scale mula 0 na highly corrupt hanggang 100 na very clean. Samantala, mahigit kalahati ng mga bansa ang nakakuha ng score na mas mababa sa 50 na nagpapakita ng malalang problema sa korupsyon. Well, kahit paano, good news pa rin yan. Nabawasan ba yung mga corrupt? Nabawasan kasi medyo bumaba yung natin, di ba? So, gumanda yung standing natin. Nabawasan isang guhit di ba? Oo, so baka nabawasan ng mga 1 o 2 corrupt na. Di ba? Good news yan, good sana news. Naman, kapag tuloy-tuloy. Oo, sana tuloy-tuloy yung pagbaba, Ito yung pagbaba na maganda Yes. Di ba? Oo. Hindi
Hindi lang yun, yung pagbaba niyan. Pati yung mga pagbaba ng presyo ng bilihin. Yan ang mga gusto natin na bumababa. Gusto natin, hindi yung tumataas. Maganda sana yung tumataas yung rating natin. Di ba? Positive rating. Positive ratings. Kasi huli tayo nag-number 1 sa ano na tayo, sa worst traffic eh. Di ba? Natalo na natin ang Indonesia. Worst traffic. Di ba nasa worst traffic na tayo? Yes. Number 1 na. So, pangit. Pangit na pagiging number 1 yon. Dapat sa mga ganung bagay, last tayo. Dapat. Di ba? Pangit din na nahuhuli tayo sa edukasyon. Yan, pangit din yun. Dapat number 1 tayo doon. Di ba? natin dyan. Dapat number 1 yung economy natin. Diba? Correct. Ano pa? Ano ba yung dapat matataas tayo? Dapat mataas yung pakiramdam na masaya. Yun. Ang mga mamamayan. Dapat number 1. Yan. Diba? Lalo na ngayon, mapapalapit ng Konghe Fachoy. Bukod pa dyan, di ba? Kasi ngayon Heart Month. Love Month pala. Bukod pa dyan. Ano rin ngayon? First Friday of the month. Today yan. Yes, kaya yung mga deboto ng mahal na poong Nazareno. Nandiyan ngayon sa Quiapo Church. Narami-rami sila dyan ngayon. First din pala ngayon yan. Ayos Pero heto, mamaya malalaman nga pala natin kasi meron palang itatransport yung yung tunnel boring machine ba yun? Mukhang baka may mga lugar na maapektuhan ng traffic. Nako, traffic na naman. Although mamayang gabi naman. So mas less yung yung effect sa traffic natin. Pero ganun pa man, baka may masarahan pa rin kalsada. Mamaya malaman natin ang detalye mula sa MMDA. At dahil nasa linya na si Miss Leth, tanungin muna si natin. Muna tayo. Okay. Pagbuwag, nasa linya na daw Pagbuwag sa NTF-ELCAC, hindi napapanahon daw. Yun. Abay, kagad, binigusan kagad ng NSC. No, sabi niya, no. Inirapan yung UN Special Rapporteur. Sabay sabi na, bye-bye. I-detalye mo, Miss Leth Narcisa. Miss Leth? Miss Leth. Miss Thea, iginiit ng National Security Council na hindi napapanahong buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Katwiran ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, nagsilbing game changer ang NTF-ELCAC sa laban ng pamahalaan kontra communist terrorism. Kinakahulian niya sa naabot ng gobyerno ay ang exploratory talk sa CPP, NPA, NDF. At ginawa ni Malaya ang pahayag matapos irekomenda ni UN Special Rapporteur Irene Khan ang pagbuwag sa NTF-ELCAC. Pero sabi ni Malaya, preliminary recommendation pa lamang naman ito. Aabutin pa niya ng ilang buwan bago ilabas ang final na rekomendasyon, lalo't humihingi pa si Khan ng karagdagang mga dokumento para makumpleto ang kanyang report. At dagdag ni Malaya, sinabi rin naman nila sa UN Special Rapporteur na bukas sa reforma ang pamahalaan, pero sa ngayon ay hindi pa napapanahon na buwagin ang NTF-ELCAC. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Yes, Ray? Kumusta si Mr. President ngayon? Yan sana tatanungin ko. Wala pang ganap si Presidente. Wala pa na yun. Inaabangan ilang araw na, pero tahimik pa ang Malacanang. Tatanungin natin sa mga susunod na araw. Malay yung bukas. Sige, tatanungin ko na lang, Miss Leth, kung meron ka na bang naamoy na magiging plano ng ating first couple dyan sa palasyo, kung dito sa darating na Valentine's Day. Yan na lang. Para Aga naman. Wala pa. Dapat talaga pinaplano na maaga yan. Oo, para mas sweet, diba? Baka naman na meron na rin, pero secret muna. Ayun. Sa bagay, private life naman yan ng mag-asawa, diba? Pero sige na, abangan na lang natin ipopost nila. Pero kapag ganito, pag Valentine's, nagpo-post sila, ayan, sa kanilang social media account, ng mga mensahe sa isa't isa. Talaga. Ikaw naman, nakapag-ready ka na ba? Sabay ganun. Masyado pa maaga. Maaga pa. Tsaka yung sinuweldo natin, di ba, Miss Leth, para sa bills mo na yon. So siguro 15 na lang kami maghahanda. Sayang Willing to wait. Salamat, Miss Leth. Happy weekend. Natin. Balik sa inyo. Happy weekend, Ray at Miss Thea. Thank you so much. Si Leth Narciso mula sa Palasyo. Ayan. Si Jackie Recio ba okay na? Awan pa yo. Sige, dito muna tayo kay Lakay Raymond at Paas. Heto, nako, Senador Bato de la Rosa, matindi naman do, Miss Thea, Handa raw. Handa siya magpaputol.
ng leeg. Sa? Ba? Bakit? Oh. Parang parang panggabi ng misteryo to, gabi ng lagim to. Kung totoong dawit si VP Sara Duterte sa Oplan Tokhang sa Davao, yun talaga. Okay. Ating alamin detalye niyan na masaya talaga pag si Senator Bato de la Rosa nagko-komento. Oo. Siya muna, sa kanya muna ang spotlight natin. Ayan, ating alamin sa report ni RH28 Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Ray, Mr. Todo tangkol si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Vice President Sara Duterte sa panibagong akusasyon ng retiradong polis na si Arturo Las Cañas na sangkot umano ito sa Oplan Tokhang sa Davao City. Sa panayam sa Davao City, sinabi ni Senator Bato na nakahanda itong magpaputol ng leeg sa oras na mapatunayan ni Las Cañas ang kanyang sinasabi laban kay VP Sara. Sabay ganun. Pinagtataka ng senador na pagkatapos ng 6 na taon ay biglang nagbago ang versyon ng retiradong pulis. Kumbinsido itong may ibang tao o grupo na nagbabayad kay Las Cañas para idiin ang pangalawang Pangulo. Diin ni Senator Bato, alam na niya kung sino ang mga nasa likod nito dahil hindi umano maaring nagkataon lang na lumabas si Las Cañas para sa isang panibagong akusasyon. Ngayon na uminit na ang usapin ng People's Initiative. Narito si Senator Bato de la Rosa. Paputol ako ng liig. Paputol ako ng liig kaagad kung ma-prove niya yan na si Sara sa likuran niya. Putol ako ng liig ko. Ngayon, putulan niyo kong liig kung kasama si Bibi Sara dyan. Ha? Yan. Kaya nga, ang hirap dito, yung kanyang statement, ano ba yan? Depende sa sinong nagbabayad o sinong nagpapasabi ng kanyang statement. Matagal na yan eh. That's more than 6 years. Grabe naman yun. Grabe naman yung Lakay, yung pagkakaganon. Ano daw magpaputol ng leeg? Leeg talaga? Talagang parang na-imagine mo yung garote? yung kitchen knife, igagano mo. Kitchen knife ba? Kasi diba may nakapaganon? Parang hook ang sakit knife. Pero kilala ba ni Senator Bato tong si Las Cañas? Lakay? Basta ang alam daw niya pulis yan dati sa Davao pero hindi niya sigurado kung saan talaga assigned noong panahon na yon. Diba, ang sabi kasi ni Las Cañas, diba, miyembro daw siya ng DDS, yung Davao Death Squad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero natanong ba ninyo na totoo ba talaga may DDS during that time? Meron bang... Wala namang umaamin. Walang umamin. So si Las Cañas pa lang ang umamin kung sakali kasi sabi niya miyembro siya Si Las Cañas lang, na hindi naman napatunayan. Si Las Cañas lang ang matapang na umamin. Pero alam naman nila na wala dito sa si Las Cañas sa Ray at saka nasa ibang bansa ito si Las Cañas at nakakapanayam lang ito via Zoom. Ayun. Online lang. Kaya palang tapang niya. No? Sa ibang bansa pala siya. Gaganon din kaya siya kapag diba? Handa rin ako magpaputol ng leeg. Kung hindi to totoo sinasabi ko, siguro gano'n, no? No, talaga naman, no. Kumusta naman ang Senado ngayon, Lakay Raymond, oo nga, tinuloy yung investigasyon, di ba? Tungkol doon sa pirma, doon sa People's Initiative. Ano nang balita doon? Di ba mayroong investigasyon ngayon sa Davao? Nandun si John Di Makutak, Lakay. Siya magkukwento kung ano ang kanyang nakita at narinig doon sa investigasyon na isinagawa doon sa Davao City ni Senator Amy Marcos kasama sina Senador Bato de la Rosa. Ayan. Sana matigil na yan. No? Oo. Sayang daw yung people's money. Sabi. Yan. Salamat Lakay Raymond. Balik sa inyo, Ray at Mr. Thank you so much. Ayan. Oo nga, no. John, baka meron ka ng pwedeng i-chika dyan, ha? Kung kamusta ang resulta ng naturang investigasyon. Talaga naman, no. Usapan pa rin yung People's Initiative na yan. Ano,
tulad ng binabanggit natin, saka na muna yan. Ang dami pang dapat na problema dapat nating asikasuhin. Oo, di ba? I-prioritize natin kung ano yung nararapat na i-prioritize. Yun. Sa ating pa ring mga balita, Miss Thea, itinalaga po si Lieutenant General Emmanuel Peralta bilang panibagong Deputy Chief of Administration ng Philippine National Police. Papalitan ho ni Peralta si retired Lieutenant General Rodel Sermonia sa naturang panunungkulan na siyang ikalawang pinakamataas sa posisyon sa Philippine National Police. Bago naman may talaga bilang Deputy Chief ay nanungkulan na bilang PNP sa 4th top official o Chief of the Directorial Staff si Peralta. Itinalaga naman sa kanyang naiwang posisyon si Area Police Command Northern Luzon Commander Major General John Arnaldo. Ayan. Samantala, aabot sa 17.4 na milyong piso ang nakolekta ng Department of Transportation sa unang buwan pa lamang ng 2024. Ayon sa Special Action Intelligence Committee for Transportation, 44 na illegal na sasakyan na ang nahuli nila. Kabilang dito ang 11 bus na may multang 1 milyong piso kada isa, 31 na van na may 200,000 pesos na multa kada isa, at 2 kotse na mayroon namang 120,000 pesos na multa kada isa. Ayon sa DOTR, SAIC base ito o base ito sa direktiba ni Transportation Secretary Jaime Bautista na pagpapatuloy sa operasyon laban sa mga hindi otorisado, illegal at kolorum na mga sasakyan. Kaya kung kolorum po yung mga sasakyan ninyo, huwag nyo na pong isugal dahil napakamahal ng naturang mga multa. Imagine para sa bus, 1 million pesos, sa van, 200,000. Yung mga UV Express na mga kolorum, ito yung mga nahuhuli, natitikitan 31 na vans na magbumultahin ng 200,000 pesos. So anong gagawin? Di ba ceasefire muna yan sa hulihan? Ha? Yung mga hindi pa na-consolidate? Hindi, iba to. Pero ito yung mga totoong kolorum na to. Kasi naman. Wala namang ceasefire dyan Van. Tuloy-tuloy yan Yes, oo. Ayan, nako. Kaya good luck po kung matutubos niyo po yung mga sasakyan ninyo. Oo, di ba? Medyo mabigat yun, to. Ito na yung binabanggit natin, Miss Dea, Ito, malalaman natin, asahan po ang heavy traffic simula ngayong Biyernes, February 2. Nako! Saan yan? Dahil sa paglilipat ng tunnel boring machine para sa Metro Manila Subway Project. Ayon po sa Department of Transportation, DOTR, gagamitin daw po ang tunnel boring machine sa konstruksyon ng tunnel na magkokonekta sa Ortigas Avenue, Shaw Boulevard, Kalayaan Avenue Station ng naturang proyekto. Sa abiso ho ng DOTR, abay titindi ang traffic simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga sa simula na yung mamaya, February 2 hanggang bukas, February 3. Ayun, tapos alas 10 ng gabi ulit hanggang alas 4 ng February 4 to 5. Ayun. So magkasunod pala, ha? Partikular na asahan daw po ang traffic sa 5th Avenue, Araneta Avenue, Ortigas Avenue, maging sa C5 Road at maging sa Doña Julia Vargas Avenue. Ang advisory ho ng DOTR abay hanggat maaari iwasan ho ang naturang mga lansangan at humanap ng mga alternatibong daan. At saka this weekend ay meron ding malaking marathon event dito sa may area ng Maynila. Kung kaya naman nasa linya na natin ang MMDA Metro Base kapanayam natin si Greg Reyes para sa traffic update. Ayan, kamusta po ang daloy ng trapiko sa kasalukuyan at ano po ang inaasahan natin bukas na sinasabi mo nga this weekend. Yes, Mr. Greg Reyes. Greg, magandang gabi magandang gabi, magandang hapon sa iyo. Ayos, magandang hapon, Thea at Karey, na kung saan bibigyan natin ang ulap trapiko sa mga oras na ito. Dito sa area ng southbound ng EDSA, maayos pa ho naman at tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Nagkakaroon tayo ng pagbagal dito sa area ng Muñoz. Pero paglabas naman ng Muñoz, tuloy-tuloy naman ang takbo natin mga motorista at muli makakaranas ng pagbagal ang ating mga sakyan sa mga oras na ito dyan sa area ng Timog. At apektado tayo yung area ng Cubao, madadaanan tong area ng Ortigas. At yung flyover ng Ortigas going to Meralco, ganoon din, medyo may kabagalan na sa mga oras na ito. Pero kung didiretso naman tayo ng EDSA going to Mandaluyong,
nagiging katamtamang daloy ng trapiko naman sa oras na ito ang daloy natin mga motorista. At dito sa area ng Boni, apektado na rin ang pagbagal sa mga sandaling ito. Volume po yan dahil last hour po ngayon, kaya medyo nagbabagal na at apektado hanggang dito bago umakyat ng Magallanes. At yung sa area ng papunta ng Malibay, tuloy-tuloy naman daloy natin mga sakyan, ganun din sa area ng Pasay. Hanggang makatawid po ng Mall of Asia, maluwag po yan. At kung dadako naman tayo sa area ng northbound ng EDSA, kung tatakbo natin mga sakyan sa mga oras na yan, ay nagiging maayos naman magmula MOA hanggang dito po sa area ng Magallanes, hanggang makababa po rito sa area ng Makati, di sa may area ng EDSA. At yung sa may Buendia naman, nagiging mabagal na rin, apektado yung Guadalupe hanggang dito po sa may area ng Show Boulevard, hanggang dito po sa may area ng Mega Mall sa may Ortigas. At yun ang gagaling dyan sa area ng Meralco, kung tatawid kayo dyan sa may area ng San Juan, ay nagiging tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko at nakakaranas lang dyan sa area ng stoplight, kaya medyo naiipon at nagkaka-traffic. At kung diretso naman tayo ng White Plains hanggang Cubao, tuloy-tuloy pa rin ang nagiging pagbagal nito. Volume po ang dahilan yan sa dami natin mga motorista at nag-uuwian yung ating mga empleyado, kaya medyo mabagal. Pagdating sa Aurora intersection, yung nanggagaling naman sa area ng Marikina, kung pupunta kayo ng Manila, ay nagiging katamtamang daloy ng trapiko, hindi pa ho kabagalan sa mga oras na ito. Paglampas naman ng Aurora intersection, diretso na po ang daloy natin mga motorista at muling babagal pagdating sa area ng Trinoma. Paglampas naman ng Trinoma, nagiging tuloy-tuloy naman ang daloy natin mga sakyan, nagkakaroon ng konting build-up po pagbagal bago pumasok dyan sa area ng NLEX. Yan. Tuloy-tuloy pa rin yung ating number of coding. Mamayang alas 5, malapit na po. Hanggang alas 8 po ay bawal na uli yung mga sakyang coding sa mga oras na yon. Kung kayo may mga problema sa kalsada, traffic o emergency, huwag po natin kalilimutan lagi na tumawag lagi sa MMD hotline numero 136. Yan ang mga ulat traffic natin ngayong hapon at magmula sa tanggapan ng MMD Metro Base, Greg Reyes. Sir Greg, matanong ko lang, may mga road closures ba tayo ngayong darating na weekend? Ngayong road closure, wala pang nilalantahan dito at maaring mamayang hapon hanggang bukas kung may makakukuha. Maglalabas kayo ng advisory. Mga advisory. Maraming salamat. At yan naman po ay na-advise natin sa ating mga motorista, sa ating mga caller. Yun. Maraming salamat, Sir Greg Reyes mula sa MMDA. Buti pa ang mga lansangan may closure daw. Oo nga, no? Samantalang yung mga iba, naiwan sa ere. Mga away, wala pang closure. Talaga naman. Pilipinas, ang oras, kulang-kulang 4 na minuto bago mag-alas 5. RH Break Time. Arestado sa Quezon Police Provincial Office ang 4 na suspect sa pananambang at panununog sa isang modern jeepney sa Katanawan, Quezon. Nasa kustodiya na ng Katanawan Municipal Police Station ang mga suspect na sina Ernesto Torriado, Noel Cervantes Mariano, Dominic Valerio Ramos at Jade Francis Cabales Castro. Ayon kay Area Police Command Southern Luzon Director Police Lieutenant General Roderick Armamento, lumalabas na sa nag-ugat sa away sa modern jeepney cooperative at local transport group ang motibo sa panununog. Natunto ng mga suspect matapos makatanggap ng impormasyon ng mga otoridad na nag-check-in ang mga ito sa isang resort sa barangay Butanyog sa bayan ng Mulanay. Huwag daanin sa init ng ulo yung mga ganyan. Oo nga naman, no. Tungkol pa rin sa PI. Nakaka-PI daw talaga. PI talaga. Ating alamin ang update mula po dyan sa Marikina. Abay, meron daw investigasyon na gagawin po dyan. Yan po ay pag-uutos mismo ni Mayor Marcy Teodoro ng Marikina. Ano, tungkol dyan sa signature campaign ng PI sa Marikina. Ano, gagawa niyo dyan? Bakit? Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Way at Teya, pinaimbestigahan ni Mayor Marcy Teodoro ng lungsod ng Marikina ang posibleng manumalyang pagpapapirma ng People's Initiative para sa charter change sa kanyang syudad. Sa text message ni Sir H, sinabi ng alkalde na may natanggap siyang ulat ng mapanling lang na signature campaign para isulong ang pagbabago sa saligang batas. Sagot ito ni Mayor Teodoro ng ating tanongin, higil sa utos niyang arestuhin ang mga nagpapakalat ng PI nang walang consent o hindi na ipapaliwanag sa tao ang nilalaman nito. Ayon kay Mayor Marcy, may turing na criminal act kapag napatunayan niloloko ng mga nangangalap ng lagda ang kanilang mga pinapipirma
gaya ng mga nanunuhol ng pera para sa signature campaign. Pwede rin umanong arestuhin ng mga pulis ang mahuhuli o hindi na nagpapaligda ng PI sa maskarang para lamang ito sa isang survey o para sa ayuda. Dine-verify na ngayon sa ground ang natanggap na report ni Mayor Teodoro na hindi na rin naman niya idinatalye pa at aabangan natin kung ano magiging update sa mga susunod na araw. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Freezer H, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, sa detalye pa ng ating mga balita, kinasuhan ng Bureau of Internal Revenue ang cosmetics company na Everbilena. Ito pala yun, Lakay Ray. Dahil sa tax deficiencies nito mula taong 2018 hanggang 2021. Ayon sa BIR, pineke ng Everbilena ang milyong-milyong kitang benta o milyong-milyon nitong benta noong 2018 at 2021 na umabot sa mahigit 9 milyong piso. Baka dinoktor yung ano nila, yung kinita nila? Ito na nga, nagmula produkto. nga ang transactions sa mga non-existent goods at services sa isang nga pati mga ghost goods. company. Kasi so ito, non-existent goods at services and then ghost company. Ayan, paliwanag ng BIR, ginamit ang ghost companies para magkaroon ng overclaim deduction sa annual income tax return at quarterly VAT returns na nagpapababa sa binabayarang buwis ng kumpanya. Kinasuhan ng BIR ang naturang cosmetics company ng paglabag sa sections 254, 255, 267 at 257 ng National Internal Revenue Code of 1997. So, Ayun. relax ka lang. Oo. Akala ko Hindi naman hindi naman in-experimento yung mga Oo, 'di ba? Akala ko ginawa tayong may mga ghost goods para sa ghost companies, ano? Ayun. Talaga naman, no. Samantala, nakatutok naman po ang DNR maging ang DOT, ang Tourism Department sa pangangalaga po ng tinuturing na 5 travel gems ng Pilipinas. Kabilang po dito ang heto na, ang El Nido at Coron, Palawan, Panglao sa Bohol, Puerto Galera sa may Oriental Mindoro, at yung binabanggit ko nga, Siargao. Yun, di pa kasi tayo nakapunta dyan. Oo nga, no? Yung Panglao, kahit paano nasilip na natin yan. Yung Puerto, hindi pa. Hindi ba? Puerto? Hindi pa. El Nido, hindi pa nakapagpalawan actually. Ay, talaga naman, no. Ayon po kay DNR Secretary Maria Antonia Yulo-Loizaga, mahalagang mapreserba ang ganda ng mga lugar dahil po sa economic opportunities na mayroon sa mga lugar na ito. Yun. Ilista na natin, ilagay natin yan. Huwag nyo imimiss yung Siargao, may mga human drone dyan. Ay, oo nga. Lagi nagtitrending yan eh. Correct, di ba? Oo, imagine that, di ba yung effort. Siguro ako pag pinag-effortan ng gano'n, talaga mapapatip ka talaga. Mapipila ka mag-tip kasi, di ba? Para nakakahiya. Talaga pinagaganda yung video yung makuha sa'yo eh. Akala mo lumilipad talaga. Yung pala, ganun lang. Oo, talagang magiging memorable ang pagbisita mo sa mga naturang lugar. Yes. Salamat and happy weekend sa ating mga... wala yung ating showbiz princess. May dyan na ba? Oo. Awan ba? Wala eh. Wala? Hindi nagparamdam? Anong paramdam? Hindi ko nakikita eh. Meron ba? Anong balita mo? Sige, ikaw na. Sige, ikaw na. Ikaw na, sige. Idetalye mo lang. Birthday girl. Ano man yung pa-showbiz mo dyan? Aliyah Ikatlo the 4th. Go ahead. Birthday girl, pasok! Lakay Ray, Miss Thea, bonggang-bongga ang network contract signing para kay Catherine Bernardo kanina. Talaga namang biggest star ang turing sa kanya ng Star Magic dahil sobrang elegant ng setup sa stage. Punong-puno ng maliliwanag na palamuti at sa entrance pa lang ni Catherine ay may nakadisplay ng mga litrato ng kanyang mga naging TV shows mula nang pumasok siya sa showbiz. Ayon sa Star Magic, si Catherine ay nagdiriwang din ng 20 years o mahigit 20 years sa show business. Tinawag ng Star Magic si Catherine na Asia Superstar at Outstanding Asia Star. Kasama sa contract signing ang mga boss ng network at ang inanikas na kanya ring manager na si Maine Bernardo. Naging emosyonal ang aktres dahil sa video message ng kanyang mga kapwa celebrities at ilang mga nakasama sa industriya. Nagpapasalamat din si Catherine sa kanyang mga supporter at brands na hindi niya siya iniwan sa kabila ng mga nangyari. Binanggit din ng aktres na ngayon ay tinutupad niya ang ipinangako noong 2020
ay hindi niya iiwan ang network hanggang sa makabangon itong muli. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank She's so you. stunning in green, ha? Yes. Congratulations. And maraming salamat, Miss Aliyah Ikatlo, the fourth. Salamat. At yan na nga, Happy ang birthday. kabuuan. Today ba yung birthday niya? Bukas. Bukas. daw. Okay, happy birthday, Showbiz Princess. May Maraming party daw salamat. siya mamaya. Unaks. Magdamagan. Sa inyong pagtutok sa isa na namang edisyon ng Break Time. Thank God it's Friday. Ako po si Thea Petro Corpus. Ito po si Ray Sibayan. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama Sama-sama tayo, tayo, Pilipino. Pilipino. Ang oras, 6 na minuto, makalipas ang alas 5.